2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Diyos ko, isang magandang Monday sa atin lahat. Ang bilis ng araw, no? Monday na naman. At syempre lahat tayo ay naghihintay sa magiging resulta nga ng Miss Grand International for 2023. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. So, konting-konti na lang, papunta na tayo sa exciting moment. Kaya naman, ay nako, lahat tayo ay naloka yesterday sa preliminary competition na naganap nga dito sa Miss Grand International. Sino ba ang gusto kong eksena dyan? Actually, gustong-gusto ko talaga si Angola. Gusto ko yung energy, gusto ko yung lande, gusto ko yung style, panalo para sa akin sa Angola. And then gusto ko rin si Belgium, ang lakas mga babae, ang ganda, ang sexy, tapos alam mo yung panalo yung galawan. So yon, so gusto ko lang sila dahil nakikita ko yung energy level nila saka kung paano sila kumabog sa competition. Kaya gusto ko sila. So yan, so eto nga, kanina nga nakita ko nga si Mr. Toyota do sa baba. Sabi niya sa akin, alam mo ikaw ang hilig mo talaga ako Indianin. Sabi ko naman sa kanya, nakita mo naman yung weather. So gusto mo makipag-inuman ako sa yung umuulan. At sabi ba naman niya sa akin, masarap nga yun para basa tayo dalawa. Ayoko nga. So mapulmonya pa ako. Kasi yung pag-iinuman namin, open doon sa may tindahan. Eh ayoko nga doon. Kasi pag maulan, alam mo yun, yung parang yung talamsik ng tubig. So gusto ko yung medyo private. Charot! So private talaga. Ayaw ni Christine Ann Perez ng ganyan. Anyway, so shout out sa inyong lahat sa walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog na talaga naman laging nakatutok at grabe ang pagmamahal na ibinibigay nyo sa akin. Maraming salamat guys. Kaya naman, marami akong chikang hatid sa inyo na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, si Ana Valencia. Tingin mo, pwede ba sa Miss Grand International? To be honest, may nakita akong picture kahapon ni Ana Valencia. Ang tangkad, ang ganda ng legs, ang haba. Pwede siya sa Miss Grand. Basta mag-training lang siya ng matinding pasarela. Yung pasarela na alam mo yun na alive siya. Tapos yung ganda na meron siya, ay nako, ang perfect for Miss Grand. Para sa akin ha. And then, ang ganda na ng katawan. Tapos, mistisa. So, feeling ko magugustuhan siya ni Mr. Nawat. Basta lang yung caliber lang niya. Tapos, mag-ready lang siya ng mga pasabog niya. Ay, winner to doon. Diba? So, yung ganda kasi na meron siya kakaiba. To ba, para sa akin, to highest level. Na pwede talagang kumabog sa Miss Grand International. Why not? Diba? So, Ana Valencia, pang Miss Grand ang beauty para sa akin. Ang ganda kasi niya. Yung alam mo yun, yung pag dinala mo to sa Miss Grand, tapos inayusan mo, binigyan mo na styling, tapos tinuruan mo ng perfect na pasarela. Ay my God, kakabog to, promise. Diba? So, yun. So, pero tingnan muna natin kung kakabog siya sa Miss Globe. Kasi papunta na rin siya ng Miss Globe sa next week. So tingnan natin kung ano eksena niya doon. Diba? So yan. At eto nga, syempre kagabi nga naganap nga ang kabugan dito sa Miss Grand International na nakakaloka ng bonggang-bongga. At marami nagtatanong sa akin kung ano daw ang masasabi ko sa beauty ni Miss Colombia at ni Miss Costa Rica. Kasi magkasunod sila. To be honest, naloka ako dito sa eksena ni Colombia. Para siyang para siyang witch. Para siyang bakla na alam mo yun, yung call girl doon sa kanto. In fairness ha, yung pasomblero niya, nakakaloka yon. Hindi ako masyado nagandahan sa eksena ni Colombia, to be honest. And then, nandoon ako sa, parang nawawala yung ningning niya sa mga mata ko. Hindi katulad nung mga nakikita ko noong una na talaga naman, kumakabog yung beauty.
nag-expect ako ng more, nag-expect ako ng pasabog sa kanya, pero yung pasabog niya kagabi, nakakaloka. Doon lumabas si Costa Rica, sa totoo lang para sa akin ha, kinabog pa siya ng bonggang-bongga at nawindang ako sa kanya dahil nilamon siya ni Costa Rica ng bonggang-bongga. Kung kaseksihan lang naman din ang pag-uusapan ha, at saka yung orahan, panalo si Costa Rica kung papansinin ni Mr. Nawat. Pero kung nakafocus si Mr. Nawat dito kay Colombia sa mga galawan niya, pansinin na lang natin ang kanyang red lipstick, di ba? So yun, nakakaloka kasi parang nagmukha siyang matapang, nagmukha siyang witch. Hindi ko nakita yung beauty na katulad ba nung nakikita natin nung una. Sabi ko nga, yung pasabog niya, yung paandar niya, medyo nawindang ako kasi parang lumang eksena. Charot! So, yun. Anyway, so wish all the best pa rin kay Colombia. Tingnan natin kung ano ang pasabog niya sa Coronation Night. For sure naman papasok to sa semifinals. So, next is, anong masasabi ko daw sa beauty ni Miss Guatemala? To be honest, ang ganda-ganda niya kagabi. Sa totoo lang, yung aura niya lumabas, plus nandoon na, pero siyang kamukhang binibining Pilipinas sa atin na lumabas sa supranational kung hindi ako nagkakamali. Ganun yung beauty na meron siya. At grabe ha, ang ganda-ganda-ganda niya sa yellow gown niya. Plus, nandoon na nakita mo talaga yung aura niya talaga na lumutang, yung eksena niya, panalo. So, isa siya sa mga masasabi kong dark horse candidates dito sa Miss Grand. And then, hindi ako magtataka kung lulusod siya sa semifinals kasi naman, sobrang andyosa-dyosa niya kagabi. At yung ipinakita niyang performance, tama lang yung galawan, napaka-eleganteng tignan, and then nandoon yung ayos ng buhok, yung baksak, yung makeup, perfect lahat sa kanya. So, yung judges na lang talaga kung magugustuhan nito si Guatemala, pasok to sa banga. Sabi ko nga, kung naka-enter to sa semifinals, hindi ako magtataka kasi naman performance naman talaga ang ipinakita niya kagabi dito sa preliminary competition. Do you agree, guys? So, yon, I love her. Kaya bug niya si Colombia, di ba? And then, next is, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa beauty ni Miss Indonesia? Ang masasabi ko sa beauty ni Miss Indonesia, parang nawala sa eksena. Yung, alam mo yun, yung undry niya kagabi. Yung maganda yung gown niya, pero parang hindi napansin, hindi ba siya nag-shine like a diamond star. Maganda yung gown ha, in fairness. Isa siya sa mga masasabi ko, oy, pansinin nyo yung gown niya, ang ganda ng details. And then maganda din yung ayos niya, kaya lang parang sad siya, hindi siya ganon kasigla kagabi. Parang masyado siyang seryoso sa competition niya. Kung kailangan tumaas yung energy niya, siguro nandoon na nape-pressured na sila ng bonggang-bongga at nawala na sila sa wisdo, di ba? Sa wisyo, nawala na sila sa wisyo. Kumbaga para sa akin ay medyo mali yung strategy game niya. Dapat ginandahan niya pa rin yung performance niya. Maganda naman, pero parang may something missing sa kanya. So, yon, hindi ko alam kung ano yon. Kayo na ang mag-isip. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang nakita ko sa kanya, medyo dry ang performance niya. Nandun doon na gumagalaw siya, pero natatabunan siya. So, yan! And then, of course, Puerto Rico. Nako, si Puerto Rico ha, in fairness sa kanya, panalo ang gown ng lola mo na talaga naman masasabi ko yung details ay winner. Hindi chipanga tignan. Tapos tama din yung performance na ipinakita niya. Hindi nga lang siya ganun kagaling mag-emote, pero sa totoo lang ha, isa siya sa mga nag-shine like a diamond star kagabi na nawindang ako ng bonggang-bongga. After ko kasing makita yung mga gown nung iba, siya talaga yung masasabi ko, isa din sa mga maganda ang gown at talagang level up talaga si Puerto Rico dito sa competition ng Miss Grand. Hindi rin ako magtataka kung lulusot dito sa semifinals at hindi imposible na makarating sa dulo ng competition dahil lumalaban talaga ang beauty ni Puerto Rico. Isa rin siya sa mga masasabi kong dark horse candidates, yung tipong hindi mo masyadong mapapansin pero ayan, biglang bumubulaga ng bonggang-bongga, di ba? So, yun. So, I'm so happy naman sa performance niya at ipinakita naman niya yung kanyang makakaya dito sa competition at isa siya sa mga radar ko ngayon. Di ba? And then, next is Miss Netherlands. Oh my God, si Netherlands. Ang Diyosa ng dating. Isa to sa mga masasabi ko,
yung ganda na meron siya ay talaga naman, oh my God, winner. Winner sa mata natin, pero hindi ko alam kung winner ba sa organization kasi pwede talaga si Netherlands ma-L Tukuyo dito sa competition. Hindi ko alam kung bakit, dahil siguro nakukulangan lang din ako sa yung publicity niya, yung ingay niya. Pero kung performance yung pag-uusapan, winner naman talaga yung performance na ipinakita niya kagabi. At in fairness sobrang ganda niya sa entablado. Gusto ko yung haba ng straight hair niya, tapos gusto ko yung alam mo yung ikot niya, meron siyang sariling signature look kung iisipin mo. And then, talagang sobrang ganda niya kagabi. I love her. So, yon. Pero hindi ko lang alam kung love siya ni Mr. Nawat. Kasi nga, tulad na sinabi ko, hindi rin ako magtataka kung biglang wala siya sa semifinals. Hindi naman ako magtataka kung papasok siya sa semifinals. Kasi nga, yung beauty na ino-offer niya ay talaga naman Diyosahan ng dating. Kung Diyosahan ang pag-uusapan, isa si Netherlands na masasabi ko kamukha ako. Charot! So, yan. Ang ganda niya. Promise, ang perfect na mata, ang perfect na lips. Kung naghahanap sila ng beauty from Europe, isa to talaga sa masasabi ko, kabog ang beauty. So, hindi ko lang matansya kung siya ba yung pwedeng maging Miss Grand or pwedeng wala, di ba? So, ang nakikita ko dito, top 10. Yes! Ang ganda-ganda niya kaya. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, masama nun naman masasabi mo sa mga pasabog ng Sailor Moon. Yon, naloloka ako kasi halos lahat ng kandidato meron silang pa-wings, meron silang flying, ano ba yun? Kumot, o di ba? Nakakaloka. So, ang akin, medyo sana bawas-bawasan yung mga ganong eksena kasi sa totoo lang, nakakaloka, nakakawindan. Tingnan mo si Thailand, di ba? Si Thailand, ang ganda-ganda ng gown niya. Sana hindi niya nilagyan ng kapa. Sa totoo lang, ang ganda ng gown ni Thailand. Ang sexy. Kaya nga, masasabi ko si Thailand consistent talaga na from Viva Max girl Kasi, grabe yung mga emote-emote niya doon kagabi. Yung mga patuwad-tuwad niya. Naloloka ako ng bonggang-bongga. At, grabe kita na yung niya, charot. So, yun, nakakaloka lang. Tapos, ang pinaka-naloka ko sa kanya, yung hinagis niya yung kulambu niyang gano'n. Pagkatapos, hindi niya na-achieve yung nagawa niya dun sa Miss Grand Thailand. So, dito, tinatry niyang ma-achieve yung same thing na gusto niyang mangyari. So, pagka ganun niya, bigla bumulusok do sa mukha niya. Tapos natabunan na siya. Akala ko nga magbubuhol-buhol na ganun. Yung buti na lang na-overcome niya kagad. Sus ko, nalunod sa sariling kumot. Charot. So, yun. Naloka ako kay Thailand. Pero, nandun pa rin yung kumpiyansa niya. Sige, laban lang. Kung papansinin mo yung performance ni Thailand at performance ni Philippines, ay mas panalo naman yung performance ni Philippines. Kasi, kahit ganun naman yung mga galawan niya, malinis at plakado naman. Eto si Thailand, oh my gosh, ang dumi Charot. So yun, nakakaloka. Nawindang ako kay Thailand. Speaking of Miss Philippines, anong masasabi mo, Mama Sam, sa beauty ni Miss Philippines kagabi? Marimar! Elsa Pelexal! So yun, nabuhay si Marimar. Charot. So gusto ko, ang ganda ng buhok, ang ganda ng mukha. Kung mukha ang pag-uusapan, talaga namang wala tayong masasabi. Sabi ko nga, grabe, ang Diyosa. Yes, totoo naman, Diyosa talaga si Nikki Di Mora. Kaya lang na-surprise lang talaga ako. Siguro kaya yung reaction ko yesterday ay parang ayoko kasi hindi ko talaga gusto yung kulay ng gown niya. Parang masyadong matapang para sa akin, and then sa mga mata ko, then ayun nga, so nakitaan ko na parang kasi si Nikki kasi maganda siya sa mga green, sa mga blue, sa mga iba pang kulay, 'di ba? Yellow, maganda siya dun Pero kasi yung pink para nagko-contrast doon sa beauty niya. Hindi ko alam kung ako lang nakakakita kasi may nag-comment nga na sabing gano'n, sa kanya naman daw ay okay. Hindi ko naman masiguro kung tama din naman yung mata mo, 'di ba? So, 'yun. So, ang akin kasi syempre maganda naman talaga. Kung beauty ang pag-uusapan, walang question doon. Sobrang Diyosa. Pero kasi syempre, minsan may mga sinusuot tayong damit na mas parang natatabunan tayo gawa nga nung kulay nung damit. So kagabi, ang nangyari doon sa damit niya,
naglalaban silang dalawa, yung kulay sa yung ganda niya. Pero in fairness ha, maganda si Nikki Dimora. At yun yung sasabihin ko sa inyo ng paulit-ulit. Mukha siya talagang anghel na nalaglag sa lupa. At yung ganda niyang yan, hindi ko lang alam kung pasok ba yung kanyang performance. Kasi yung ganda, sigurado ako, pasok na pasok tayo dyan. So, 100%. So, nasisiguro ko nga, baka makarating pa yan hanggang top 10, top 5, di ba? So, kung ganda ang basehan. Pero syempre, kung isasama natin yung performance niya, umami naman kayo. So, sana matuto din naman kayo rumispeto sa opinion ng iba, di ba? Hindi lang yung opinion lang ninyo ang gusto ninyong sabihin. So, ang akin, tulad nga na sinasabi ko, uma-agree naman ako doon sa opinion ninyo. Sinasabi nyo maganda, okay, maganda. Sinasabi nyo na tama lang ang performance, okay din lang yun sa akin. Wala naman problema. Pero naging honest lang ako doon sa opinion ko na nagulat ako doon sa color ng gown niya. Nagulat ako kasi parang hindi ganun kapalo yung performance niya. And sa huli, walang sisihan para hindi din kayo magulat kung wala siya sa semifinals. Kung papasok naman siya sa semifinals, di panalo. Kasi hindi ko alam kung ang performance bang ipinapakita ni Nikki Dimora talaga dito sa competition ay pasok ba sa panlasa ng organization. So, yun lang yung akin. Kung ganda, maganda. Performance, medyo kulang. So ngayon, saan tayo magbe-base? Doon tayo magbe-base kung ano ang gusto ng organization. So doon na lang tayo humawak. Pero kung ako tatanungin mo, para sa akin, okay lang naman. Kasi talagang masasabi ko, face card natin yung ganda ni Nikki Dimora dito sa competition. So yun lang. So talagang makikita mo yung galawan niya, panalo naman. Makikita mo naman yung eksena niya, winner naman, na yung kumbaga kung paano siya mag-emote sa harap ng camera. Kasi magaling siya Magaling siya kapag tumututok sa kanya yung camera. Talagang magugustuhan mo siya. Pero nandoon ako sa part na yung pinapakita niya ba dito, ang question natin dyan ay gusto ba ni Mr. Nawat? Kung gusto ni Mr. Nawat, be happy kasi lahat tayo ay winner doon. Pero kung hindi, ayun, doon lang tayo dahil. So ako, it doesn't matter na for me. Kung ano yung pinapakita ni Nikki Dimora, ayun yung galawan niya, ayun yung ginagawa niya, and then let's support her ng bonggang-bongga. Kung beauty, paulit-ulit na ako, maganda. Pero sabi ko nga, syempre, kung ano yung magiging desisyon ng organization, kung bigla siyang wala sa semifinals, huwag tayong magtaka. So, alam na natin yung sagot doon. Pero, kung nandoon naman siya, laban lang, di ba? So, yun. So, saan ba tayo hahawak? So, umawak tayo kay Nikki Dimora at then, supportahan natin siya. Magtiwala tayo doon sa ipinapakita niyang galawan dito. Magtiwala tayo sa tinatrabaho ng team niya. Kanya-kanya tayong opinion Kanya-kanya tayo sa nakikita natin. But, nandoon tayo sa punto na suporta pa rin tayo kay Nikki Dimora. Ipag-pray natin si Nikki hanggang sa dulo ng competition. So, yon, laban lang Philippines, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Hindi pa nakokoronahan kung sino ang nanalo. Malay nyo, tayo koronahan dito sa Miss Grand International 2023. Hindi imposible yon. Kasi maaaring pasok sa panlasa ni Mr. Nawat, etong si Nikki Dimora. Diba? So, yun. So, ganun lang yun, guys. Guys, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling lang para lagi tayong maganda. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.